The Forgotten Chef King. Kabanata 15. Pagbukas ng pinto ng kanyang restaurant, agad na napansin ni Chef Marcus Ashford ang isang customer na tila paalis na. Mabilis siyang lumapit, may hawak na menu, at magiliw na binati ang lalaki. Bahagyang kumalma ang customer at napilitang muling umupo at nagsimulang magbukas ng menu. Hinailan ni Chef Marcus si Sophie Bridgeton palapit at mariing bumulong. Alam kong bumubuhos ang ulan, pero pwede bang ayusin mo ang ugali mo? Kapag pumapasok ka sa isang restaurant, hindi ba't mahalaga kung paano ka tinatanggap? Dapat sinalubong mo ang panauhin ng may ngiti at agad inalok ng menu. Simpleng common sense lang ito. Nanlilisik ang mga mata ni Sophie, halatang iritado. Kaya't mabilis na dinugtungan ni Chef Marcus. Ito ang pinaka-basic na training ng kahit sinong apprentice sa kusina. Bahagi ito ng disiplina at self-improvement. Mariing ngumiti si Sophie, ngunit bakas ang pinipigilang galit. Best roast lamb at isang mangkok ng kanin, order ng customer nang makapili. Okay, saglit lang po, tugon ni Marcus bago siya dumiretso sa kusina. Ngunit hindi nakalimutang utusan si Sophie. Huwag kang ang nakatayo lang dyan. Bigyan mo ng tsaa ang customer. Halos manginig ang labi ni Sophie habang isinasalin ang tsaa, animoy pinapagawa ng pinakamabigat na bagay sa kanyang buhay. Napailing si Marcus. Napakadrama, bulong niya, at nagtuloy sa kusina. Sa loob, handa na si Edwin Harper, suot ang puting uniforme at apron. Nakahanda na rin ang mga sangkap mula sa freezer, berdeng sili at pork belly. Master, kaya kong lutuin ang best roast lamb. Hayaan niyo na ako, alok ni Edwin, nakangiti. Ngunit mariing umiling si Marcus, sabay kuha ng mga sangkap. Ako na. Panoorin mo muna kung paano ko ito ginagawa. Dalawa ang stove na inilagay ko, pero sa unang mga araw, isa lang ang gagamitin natin. Ang ibig sabihin nito, obserbahan mo muna ang pamamaraan ko. Napasimangot si Edwin, sa isip niya, napakasimple lang ng ulam na ito. Noon pa, simula nang maalis ang meat ban, niluluto ko na ito. Ngunit dahil sa respeto, tumanggo na lamang siya. Habang naghuhugas ng sili at karne, nagsalita si Marcus. Ang best roast lamb? Simple lang, home-style dish. Hindi mahigpit ang patakaran. Sa mga bahay, minamasahe muna ang karne para mas sumarap, pero sa restaurant, efficiency ang kailangan. Kaya't isang pinch ng asin lang, sapat na para pumalit sa marinating. Huwag kalimutan ang red peppers. Habang nagsasalita, mabilis at malinis ang bawat galaw niya. Bago pa magsimula, muling sinabon at kinuskos ang wok. Ang pinakamagagaling na chef, metikuloso sa kalinisan. Hindi pwedeng basta init at luto. Bawat wok, kailangang malinis, para walang dumi o halong lasa. Nang uminit ang mantika, mabilis niyang inihulog ang hiniwang pork belly, pinakuluan hanggang lumabas ang natural na langis. Sumunod ang kaunting toyo, asin, tapos isinama ang mga paminta. Kapag nilagyan mo ng asin bago lutuin, bawasan na lang sa huli. Tapos konting MSG. Kapag ang green pepper ay nasa estado ng 8 mature, hindi hilaw, hindi rin labis na luto, doon ito pinakamalasa. 8 mature. Tanong ni Edwin. Yan ang punto kung saan ang gulay ay buhay pa, may crunch, pero sapat na luto para lumabas ang lasa. Doon nagiging perpekto, tugon ni Marcus. Sa loob ng ilang minuto, natapos ang putahe. Mabangong mabango, nakakaakit. Huminga ng malalim si Edwin, tila nahulog sa aroma. Napakasimple, pero napakasarap. Totoo pala, kahit simpleng putahe, kayang maglabas ng ultimate taste. Master, ibang klase ka. Ngumiti si Chef Marcus. Kung gusto mong matuto, tuturuan kita. Master, mariing sagot ni Edwin, nakangiti. Mula ngayon, pwede ba kitang tawaging master? Tumango si Chef Ashford. Oo, tinatanggap kita. Walang pag-aalinlangan, kahit mas matanda si Edwin, itinuring niya itong apprentice. Sa labas ng kusina, ubos na ng customer ang tsaa. Gusto pa sana niyang humingi, ngunit nakapatong ang tsarera sa mesa ni Sophie. Nakasandal ito, marahang sumisimsim ng sariling tasa, at tila hindi nakikitang may customer na nakatingin. Napangiwi ang customer. Anong klase itong serbisyo? Hindi na ako babalik dito. Ngunit kasunod noon, umalinggiso ang halimuyak ng best roast lamb. Tumagos ito sa ilong, hanggang sa puso. Biglang bumalik ang sigla ng kanyang gana, parang naalala niya muli kung gaano kasarap mabuhay. Dalhin mo na. Sigaw ni Chef Marcus mula sa kusina. Ayaw man, naglakad si Sophie papasok. Nasulyapan ng ulam at hindi nakatiis, kumurot siya ng isang piraso gamit ang chopsticks. Pak! Tinapik ng chef ang kanyang kamay. Para sa customer yan. Dalhin mo na.
Sumimangot si Sophie, ngunit agad sumuko nang magtagpo ang kanilang mga mata. Kinabog siya ng presensya ng chef. Mabigat ang loob pero bitbit ang plato at kanin, lumabas siya. Nagulat si Edwin. Kaya niya palang paamuin ang bruha na yan. Pagdating ng tanghali, dagsa na ang mga estudyante. Masigla ang ambience, puno ng tawanan at ingay. Dumating din sina Jenny at Cyril Clark. Agad nagboluntaryo si Jenny na tumulong sa pagtanggap ng customer, habang si Cyril ay diretso sa kusina, naghahanap ng makakain. Pagpasok niya, nadatnan niyang pinapakita ni Chef Ashford kay Edwin kung paano maghiwa ng karne. Napahinto si Cyril, namutla. Kukuya. Ang masamang tito. Bulalas niya. Napatigil si Edwin, nanginginig din. Little devil. Ikaw na naman. Nang marinig ni Chef Marcus Ashford ang mga sigaw ni na Cyril Clark at Edwin Harper habang nagsasaban siya ng kawali, bigla siyang napatigil. Napatingin siya ng masama sa dalawa, ang mga matay puno ng pagtataka. Ano na naman to? Kayo ba'y magkakilala? Tanong niya, hindi maitago ang pagtataka. Namula ang mukha ni Edwin Harper, halos pumikit sa kahihiyan. Diyos ko, paano ko sasabihin? Sa totoo lang, dinala siya noon ni Cyril sa presinto. At para sa isang may edad na lalaki, iyon na ang pinakakakahiyang pangyayari sa buong buhay niya. Pero bago pa siya makapagsalita, sumingit na si Cyril, nanlilisik ang mga mata. Kuya, ingat ka dyan. Ang matabang tito na yan ay isang Maniokis. Oo, sinubukan pa nga niyang dukutin ang mga bata. Ano? Kidnapper. Namilog ang mga mata ni Chef Marcus, halos mabitawan ang hawak na kawali. Kahit na mayroon na siyang 30 taong karanasan sa nakaraang buhay, hindi pa rin niya kayang hulaan ang koneksyon ng dalawang ito. Edwin, totoo ba to? Malamig niyang tanong. Si Edwin, nangangitim ang mukha sa kahihiyan, halos maiyak. Misunderstanding lang yun, nanginginig ang boses niya. Akala ko nakalimutan na ng batang to, pero hindi pala. Diyos ko, bakit ba ang memorya ng batang to parang daga na hindi makalimot ng amoy ng kanin? Biglang naalala ni Chef Marcus ang sinabi sa kanya ng pulis noon. Teka, yung kidnapper na dumakip kay Cyril ilang linggo na ang nakalipas, ikaw ba yun, Edwin? Tumango si Cyril na parang nanalo sa gyera. Oo, siya nga. Buti na lang at dinala ko siya sa istasyon ng pulis. Kung hindi, baka nasa freezer na ako ngayon. Hindi na alam ni Edwin kung saan siya lulugar. Paano ako makakabangon mula rito? Wala na siyang mukhang maiharap sa mundo. At mas masakit pa, ang dahilan kung bakit siya sumabit noon ay gusto lamang niyang makipaglapit kay Chef Marcus. Pero sa halip na maging tulay, naging hukay ang batang si Cyril, isang batang mas nakakatakot pa kaysa sa mga pulis. Sa pintuan ng kusina, nakasilip sina Jenny Clark at Sophie Bridgeton. Hindi nila mapigilan ang tawa nang marinig ang buong kwento. Para sa kanila, parang hindi na tao si Cyril, isa na siyang maliit na halimaw na kahit 30 taong gulang na lalaki ay kayang ibagsak sa kahihiyan. Si Edwin, parang nawalan na ng kaluluwa. Tahimik siyang bumalik sa paghiwa ng gulay. Samantala, hindi inaalis ni Cyril ang titig na parang ahas, laging nakabantay. Sa isip niya, hindi ako magpapaloko. Ang matabang tito na to, baka may pukana na naman. Kung andito siya sa restaurant ni Kuya, siguradong may masamang plano siya. Napabuntong hininga si Chef Marcus, pinunasan ng pawis, at hinaplos ang ulo ng kapatid. Cyril, umakyat ka na muna at gawin mo na yung homework mo. Ako na ang bahala sa tanghalian mo. Nagpakyut si Cyril at tumango. Pero bago umalis, tinusok muna ng tingin si Edwin Harper na parang nagsasabing, subukan mo lang at mapapahamak ka. Alam ni Chef Marcus ang likaw ng bitukan ng kapatid. Sa loob ng mahigit 1 buwan, kabisado na niya ang utak ng batang ito. Kaya naman kinilabutan siya. Kawawa ka, Edwin, tiyak na hindi ka makakaligtas sa susunod na plano ni Cyril. Samantala, bahagyang ngumiti si Jenny Clark, pero halata ang kaba. Akala ko noon imbento lang si Cyril, yung tinatawag niyang tito. Hindi ko akalaing totoo pala, at ikaw pala yun, Uncle Edwin. Nagpasalamat si Edwin na kahit paano, may isa pang taong marunong gumalang. Pero sa puso niya, nagsisi siya. Kung alam ko lang, sana kay Jenny ako lumapit. Tahimik, mabait, hindi tulad ng kapatid niyang parang demonito. Habang bumabalik sa normal ang abalang kusina, pumasok ang tanghalian. Pero bago pa makapahinga si Chef Marcus, dumating ang hindi inaasahan. William Turner. Bulalas niya, nagulat. Nakatayo sa pintuan ang isang matalinong binatilyo, 18 lamang ang edad, ang parehong batang na-disqualify kahapon sa exam dahil sa pandaraya. Ngumiti ito, naglakad papasok na parang wala lang. Oy, brother,
ang ganda pala ng restaurant mo. Coincidence na makita-kita. Naghahanap kasi ako ng trabaho. Kahit hugas plato, kaya ko. Simula 13 anyos pa lang ako, ginagawa ko na yan. Expert na ako dyan. Nanlaki ang mata ni Marquez. Kanina lang, iniisip ko na kailangan ng bagong waiter, at heto, bigla na lang dumating. Parang sinadya ng tadhana. Pero bago pa siya makapagsalita, tumikim si Sophie Bridgeton na parang binuhusan ng malamig na tubig. Sa halip na ngumiti sa bisita, malamig ang tinig nito, paumanhin, pero sarado na ang restaurant. Kung gutom ka, magtiis ka. Magtiis ka. Napalunok si Marquez, halos mahulog sa kinauupuan. Diyos ko, saan ba ako nagkamali at dinala ko pa ang babaeng ito rito? Sa halip na maging pang-akit sa customer, siya pa ang nagsasara ng pintuan para sa kanila. Ngumiti si William Turner, hindi alintana ang malamig na pagtrato. Samantala, si Marquez, pinagmamasdan ang dalawa. Kung papasukin ko siya, siguradong magkakabanggaan sila ni Sophie. Pero, baka ito ang pagkakataon para umayos si Sophie. Ngunit habang nag-iisip siya, bumalik si Sophie sa pagkain, parang walang nangyari. Ang yabang sa mukha niya ay parang nagsasabing, kung siya ang ipapalit sa akin, mas mabuti. Hindi ko kailangan tong trabahong ito. Napangiti si Marquez ng palihim. Sige lang, Sophie. Sa labanang ito, baka ikaw ang matalo. Sa totoo lang, matagal ng plano ni Chef Marcus Ashford na kumuha ng dagdag na waiter. Kaya nang dumating si William Turner, parang eksaktong puwang ang napunan. Nang masiguro niyang hindi naman alintana ni Sophie Bridgeton ang bagong kasamahan na tila pumalit sa kanya, agad niyang itinakda si William bilang bagong waiter ng kanilang maliit ngunit sikat na kainan. Nang malaman ni William Turner na mismong si Chef Marcus Ashford ang may-ari ng Sai Home Cooking, hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang mukha. Grabe, ikaw pala mismo ang boss dito, tol. Ang bata mo pa, pero, hindi na ako magtataka. Hindi na ako magtataka. Ang hindi na niya maipaliwanag ay ang biglaang paggalang ng mga tao kay Marquez. Kung isang ordinaryong tao lang ito, imposibleng makapagpatayo siya ng sariling restaurant sa ganoong edad. Kaya malinaw, may bigat at impluwensya ang batang ito. Ganito, wika ni Marquez, diretso at walang paligoy, bilang waiter, trabaho mo ang mag-asikaso sa mga bisita at maghugas ng plato. Bibigyan kita ng 1,000 kada buwan. May reklamo ka ba? Medyo napangiwi si William, tila nagdadalawang isip. Pero saglit lang iyon, at pagkway tumango. Sige, walang problema. Magaling. Itinuro ni Marquez ang kusina. Doon ka na magsimula ngayon. May tambak na plato na naghihintay sa'yo. Simulan ko na agad. Tinupi ni William ang kanyang manggas at walang atubiling pumasok sa kusina, sabay balikwas ng mga kamay na tila sanay sa trabaho. Napatingin si Edwin Harper sa papalayong likod nito, may halong paghanga. Masipag ang batang to, kasing sipag noong una kong makilala si Charles Preston. Pero nang mabanggit ang pangalan ng dati niyang alaga, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Edwin. Ang alaala ay tila sugat na muling bumukas, at ang nasambit na lamang ay isang malalim na buntong hininga. Charles Preston. Bahagyang natawa si Marquez, ngunit may tinatagong katusuhan. Kung tutuusin, parang pareho lang sila. Alam niyang si William ay hindi basta ordinaryo. Kahapon lang, binanggit nitong kaya niyang kumita ng 3 o 4 na libo sa isang buwan. Pero ngayong inalok lang siya ng 1,000, tinanggap niya agad ng walang reklamo. Para kay Marquez, malinaw iyon, hindi lang basta masipag si William, kundi marunong ding bumagay sa agos. At ang ganitong uri ng tao, mahirap basahin. May ngiting misteryoso sa labi ni Marquez habang inaalala ang nangyari kahapon sa silid exam. Lalo na kay Finn Bell, hindi niya ito basta-basta palalampasan. May utang pa itong dapat singilin. Pagkatapos ng tanghalian, muling naglinis si William. Samantala, lumabas si Marquez, kinuha ang cellphone at tumawag. Alam niyang nasa klase pa ito. Hello. Mabilis na sagot ng kabilang linya. Isang pamilyar at banayad na tinig. Kuya, bakit ka tumawag? Jenny, ani Marquez na may ngiting naririnig sa boses, abala ka ba ngayon? Hindi naman. Nasa klase lang. Sagot nito, medyo pabulong. Perfect. Mamaya, kapag bukas na ang restaurant, tawagin mo yung mga kaklase mo. Alam mo yung mga kasama natin noong spring tour. Sina Alfie Smith, Theo Jones, at iba pa. Sabihin mo, libre silang kumain dito. Medyo nag-alinlangan si Jenny. Kuya, baka makaistorbo sa negosyo mo. Ngumiti lang si Marquez. Huwag kang mag-alala. Kakaunti pa lang ang customer ngayon. Walang kaso kung pakainin ko ang ilang estudyante. At nang marinig iyon, napapayag na rin si Jenny. Sige,
Kuya. Pagsapit ng alas 6, sa isang klase sa Northbridge House, agad kumalat ang balitang imbitado sila sa restaurant ni Marquez. Ang lahat ng nakatanggap ng imbitasyon ay halos hindi mapakali sa tuwa. Hanggang ngayon, sariwa pa sa kanilang alaala ang maalamat na inihaw na isda ni Marquez noong spring tour. Para sa kanila, ang mapakain muli ng ginoong luto ay isang karangalan. At higit pa, si Marquez ay isang taong hinahangaan nila, parang alamat na buhay. Subalit sa hulihang upuan, nakaupo si Finn Bell, at hindi siya makausad sa sama ng loob. Noong spring tour, nilugmok siya ni Marquez sa kahihiyan. Mula noon, bagsak ang reputasyon niya sa klase, lalo na sa WeChat. Kahapon, nabigo pa siyang sirain si Marquez, at pati si Julian Clark, nakakilala ng kanyang ama, ay naglayo pa ng loob dahil doon. Lalong sumidhi ang kanyang pagkadismaya. Nang makita niyang excited na tumatayo sina Alfie Smith at Theo Jones, agad siyang kumilos. Hoy, saan kayo pupunta? Libre ko kayo sa teacher's canteen. Tara, sagot ko. Karaniwang ipinagbabawal doon ang mga estudyante, pero anak ng kontratista ng kantina si Finn. Madali lang para sa kanya ang magpasok ng mga kaibigan. Pero tumanggi si Alfie, na may bahagyang pagngiti. Pas muna. May imbitasyon na kasi kami. Libre raw ni Chef Marquez. Ha! Natigilan si Finn, namutla ang mukha. Hindi siya kasama sa plano. Hindi man lang siya naisip ni Marquez. Sa maliit niyang restaurant. Ano bang klaseng pagkain meron doon? Huwag na, ako na ang bahala sa inyo. Sa tatay ko pa lang, siguradong mas masarap. Ngunit hindi na nakinig ang dalawa. Lalo pang sinabayan ni Theo. Sorry, Finn. Yung inihaw na isda niya. Grabe, panalo. Kahit ano pa sabihin mo, doon pa rin kami. At bago pa siya makapigil, tuluyan na silang lumabas ng klase, iniwan siyang mag-isa. Nangilid ang galit sa mga mata ni Finn. Ang mga taong pinakamalapit sa kanya, unti-unti nang umaalis at lumilipat ng panig. Sa restaurant, pinaghanda ni Marquez ang dalawang magkadikit na mesa para sa 8 estudyanteng dumating. Masigla ang usapan, puno ng halakhak at papuri. Hindi man sila pinayagan uminom ng alak, sapat na ang mga soft drinks upang lalo silang masiyahan. Nagtaas ng baso si Marquez, nakangiti. Mga kapatid, alam nyo, laging inaalala ko ang kapatid kong si Jenny. Mabait at mahinhin siya, kaya palagi kong kinatatakutan na baka may mangbuli sa kanya. Kaya umaasa ako, kayo na ang bahala sa kanya kapag wala ako. Kuya Marquez, sagot agad ng isa, relax ka lang. Si Jenny, class flower namin. Wala ni isa sa amin ang papayag na apihin siya. Hindi lang class flower, kuya, school flower. Kung may manggahas na mangulit sa kanya, kami mismo ang babangga. Dagdag pa ng isa. Natawa si Marquez, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng talam. Hindi niya kailangang banggitin si Finn Bell ng hayagan. Ang mga pahaging at banayad na utos ang mas mabisa. Kung ganoon, aniya, lagi kayong welcome dito. Maglulunsad ako ng student meal, mura na, may discount pa kayo ng 30%. Basta't huwag niyong pababayaan si Jenny. Nagpalakpakan ang lahat. Ang lupit mo talaga, Kuya Marquez. At habang umiikot ang kasiyahan, alam ng lahat na may bagong tatak sa klase, si Marquez ang sentro, si Jenny ang protektado, at si Finn Bell, unti-unting nababaon sa dilim ng pag-iisa. Unang gabi ng pagbubukas ng maliit na kainan ni Chef Marquez Ashford, umabot hanggang alas 10 ng gabi bago niya naihatid ang huling customer palabas. Pagkasara ng pinto, halos sabay-sabay na kumuulo ang sikmura nina Edwin Harper, Sophie Bridgeton, at William Turner. Gutom na gutom ang lahat. Ngiting aso si William Turner. Ako na lang ang magluluto para sa lahat. Pikito ko sa inyo ang galing ko. Ngunit mabilis siyang tinanggihan ni Chef Marquez. Hindi. Ako ang maghahanda. May isang napakahalagang bisita akong darating sa mga susunod na araw. Kailangan kong paghandaan ng maigi ang mga putahe. Parang wala lang kay William, pero kay Edwin Harper, parang may sumabog na kulog sa dibdib niya. Mabilis siyang napatayo, nanlaki ang mga mata. Mahalagang bisita. Naalala niya ang mga lutuin ni Marquez na halos nagdala kay Sian Bridgeton sa langit sa sobrang sarap, hanggang na-hospital ito. Kung ganito kahalaga ang susunod na bisita, anong klaseng obra maestra kaya ang iluluto? Napalunok siya. Master, gusto mo ba ng tulong? Ngumiti lang si Marquez. Hindi na. Kaya ako mag-isa. Pumasok si Chef Marquez sa kusina, dala ang ngiti ng isang taong may tiwala sa sariling talento. Samantala, si William Turner ay hindi mapakali. Buong hapon na siyang nagtatanong sa isip bakit si Edwin Harper, isang kilalang chef at malaking tao, ay tinatawag si Marquez na master.
At higit pa, si Sophie Bridgeton, isang babaeng may ganda at porma na para bang mula sa alta sosyedad, bakit nagtitiyaga bilang simpleng waitress sa isang maliit na kainan? Hindi bagay. Mas lalo pang nakakalito, siya mismo ay tinatawag ding master si Marquez. Ngunit lahat ng pagdududa ay biglang nawaglit nang lumabas mula sa kusina ang isang samyo, isang halimuyak na tila nanggaling sa paraiso. Napatigil si William. Malalim ang kanyang paghinga. Ano to, anong klaseng putahe ang ganito kabango? Halos malunod naman si Edwin sa bango. Hindi ito nalalayo sa mga lutuin para kay Sian, pero, grabe, sino ang parating na bisita? Ka-level ba ng lolo mo? Napangiwi si Sophie, kita ang bahagyang inis. Hindi katulad ng sinasabi mo, Harper. Siya ang magiging biyenan ni Master. Ang kanyang magiging ina. Natahimik ang lahat. Si Edwin, nanlaki ang mata. Biyenan. Isang bisitang hindi pwedeng mabaigo kahit kailan. May anorexia siya, dagdag pa ni Sophie habang mariing nakatingin sa tiyan na iniinom. Pero sinabi ni Master, isang lutuin niya lang, gagaling ito. Tumigil ang oras. Para kay Edwin, imposible. Pero sa alaala niya ng eggplant dish ni Marquez, naniniwala siyang posibleng mangyari. Samantala, lihim na kumikislap ang mata ni William Turner. So, ito pala ang target. Isang ulam na kayang magpagaling ng anorexia. Kung makuha ko ang sikreto nito. Makalipas ang 20 minuto, bumalik si Marquez. May dalang mainit na bandehado, tinakpan ng manipis na kumukulong usok. Edwin, wika ni Marquez, tikman mo. Sabihin mo kung may kulang. Lumapit si Edwin, nanginginig pa ang kamay habang hawak ang chopsticks. Pagpasok ng unang subo, napapikit siya, para bang tinangay ng alon ng iba't ibang sarap. Diyos ko, iba't ibang lasa sabay-sabay, may cashew, almond, kabute, pati manok. Pero bakit parang nagkakaisa sila sa bibig? Paano mo nagawa to? Inangat niya ang piraso ng gulay, pilit na iniintindi. Anong sangkap ito? Siguradong napakamahal nito. Tumawa si Sophie, puno ng pagmamataas. Sangkap. Eggplant lang yan. Napasigaw si Edwin. Ano? Eggplant. Hindi maaari. Lumapit si Marquez, kalmadong ngumiti. Tama. Talong lang. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Edwin. Pati si William, hindi na nakatiis at sumubo rin. At nang ang lasay sumabog sa kanyang dila, napasapaw siya sa noo. Ito ang pinakamasarap na nakain ko sa buong buhay ko. Master, paano mo ito ginawa? Halos magmakaawang tanong ni Edwin. Umiling si Marquez. Hindi espesyal ang recipe. Ang pangalan ng ulam ay palas eggplant. Nabasa mo na siguro sa Dream of the Red Chamber. Nanlamig si William. Kung ganun, isang lumang recipe lang pala ito. Ngunit mabilis niyang nilista sa isip ang lahat ng sangkap. Kahit simpleng eggplant dish lang ito, pag nakuha niya ang sekreto, pwede niyang angkinan. Ngunit ang tunay na palas eggplant, iyon ang nakalaan lamang para kay Caroline Portman. Sa huli, natapos ang simpleng hapunan na naging engranding karanasan. Ngunit habang si Sophie ay nagunat at naglakad paakyat, walang balak tumulong magligpit, ay napabuntong hininga si Marquez. Hindi ko talaga maaasahan ang babaeng yan. Nagligpit si William, sinamahan ni Edwin sa pagsasaayos ng mga mesa at silya. Paalis na sana sila nang bumaba bigla ang batang si Cyril Clark, dala ang ngiting parang may sikreto. Uncle Fat, huwag ka munang umalis. Sigaw niya. Nalaglag ang panga ni Edwin. Anong gagawin mo? Lumapit si Cyril, nakalagay sa likod ang mga kamay. Uncle Fat, squat ka muna. Hesitant, pero sumunod si Edwin. Ano bang binabalak mo? At bago siya makapagtapos, mabilis siyang niyakap ni Cyril at mariing hinalikan sa pisngi. Natahimik ang lahat. Si Marquez, natulala. Si Edwin, namula ng todo. Tumawa ng malakas si Cyril, at dali-daling tumakbo paakyat para bang walang nangyari. Nagulat si Marquez, pero sa loob-loob niya, may kutob siyang may kakaiba. Lalo na nang makita niyang may bakas ng lipstick sa pisngi ni Edwin. At kinabukasan, nang makita niyang may malakas na sampal mula sa kamay ng asawa si Edwin Harper, doon niya tuluyang naunawaan ang plano ng tusong si Cyril Clark. At sa labas, pagkakaalis nila, dali-daling kinuha ni William Turner ang kanyang telepono, nanginginig ang kamay. Pagkasagot sa kabilang linya, agad siyang nagsalita, puno ng kasabik-sabik na lihim. Nathan, nakuha ko na ang recipe. Mahigit kalahating oras na ang nakalipas mula nang makatanggap ng tawag si Nathan Middleton mula kay William Turner. Nang marinig niyang hawak na nito ang sikretong recipe ni Marcus Ashford, napangiti siya ng palihim. Tama nga ang kutob ko, hindi ako nagkamali sa taong pinili ko.
Maganda ang pagkakakilos nito, at ngayon, oras na para sa susunod na yugto ng aking plano. Inalis niya ang tingin mula sa nagkakagulong crowd sa dance floor at ibinaling ang mata sa dalawang kasamang nakaupo sa VIP deck. Isa roon ay si Carl Harrington, at kapansin-pansin pa rin ang pamumula at pamamaga ng pisngi nito, alaala ng sampal na ibinigay ni Sophie Bridgeton. Sa tabi naman niya, isang binatang nasa 23 o 24 anyos ang halatang baguhan sa marangyang lugar na iyon. Medyo alanganin at mahiyain ang kilos, ngunit pinipilit nitong magpakalma. Sila ang ipinatawag ni Nathan matapos siyang tawagan ni William. Mr. Charles Preston, nakangiting wika ni Nathan, nakatuon ang tingin sa binata, narinig ko kay Kevin Harrington na isa ka raw sa mga batang chef ng The Lexington Hotel. Nakakabilib, bata ka pa, pero may talento na. Agad na kumabog ang dibdib ni Charles Preston. Ah, nako, sir, swerte lang po ako. Hindi ka lang swerte, tugon ni Nathan na may makahulugang ngiti. Ang swerte ay parte rin ng tunay na lakas. Isang linggo mula ngayon, kailangan mong ipakita ang iyong galing. Sigurado akong hindi mo ako bibiguin. Tumango ng sunod-sunod si Charles. Young Master Nathan, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabaygo. Mabilis na sumabat si Carl Harrington, may bahid ng pag-aalinlangan, Nathan, ito ba ang plano na sinasabi mo? Nakatitig si Carl kay Charles Preston, ang chef na siya mismo ang nagdala sa eksena. Kahapon lamang, kinausap siya ni Nathan at ibinunyag ang tungkol sa darating na kaarawan ni Caroline Portman, ina ni Cassandra Royce. Doon, magluluto raw si Marcus ng espesyal na putahe na posibleng makapagpagaling sa matagal ng anorexia ni Caroline. Kapag nagtagumpay si Marcus, ililipat ni Cassandra Royce sa Northbridge House ang kanyang pag-aaral, isang bagay na hindi matanggap ni Carl. Kaya't iminungkahi ni Nathan ang isang mapanlinlang na plano, nakawin ang recipe ni Marcus, at ipaluto ito kay Charles Preston bago pa man magsimula ang handaan. Sa ganitong paraan, maaga nila ang kredito, at si Marcus ay mapapahiya sa harap ng lahat. Kung magtagumpay, si Carl ang ongat. Kung mabaygo, siya rin ang sisisihin. Matalino ang tunay na negosyante, bulong ni Nathan sa sarili. Laging may ligtas na labasan. Pinatong ni Nathan ang kamay sa balikat ni Carl, mahigpit na parang may bigat ng responsibilidad. Isa itong pagkakataong minsan lang dumarating. Ang kaarawan ni Aunt Caroline ay hindi lang selebrasyon, ito rin ang unang pagharap ni Isaac sa mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa Camden. Nandyan din ang iyong ama. Kung ikaw mismo ang maghahandog ng putaheng gawa ni Marcus, tiyak na makukuha mo ang pabor ni Aunt Caroline. At higit sa lahat, dudurugin natin si Marcus Ashford. Lahat ay nakaplano na. Kumunat ang noo ni Carl, bahagyang nagdadalawang isip. Pero, Nathan, sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang ganitong magandang pagkakataon para mapalapit kay Cassie? Hindi ba't mas bagay na ikaw mismo ang gumawa nito? Napatawa si Nathan, ngunit malamig ang kislap ng mga mata. Si Cassie ay pinsan ko. Hindi ko siya nililigawan. At paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, hindi ko talaga matanggap si Marcus. Ano bang karapatan niya para kay Cassie? Kaya ko ito ginagawa para sa kanya, at para sa'yo. Kaya, Carl Harrington, huwag mo akong bibiguin. Namula si Carl at agad na tumango, puno ng determinasyon. Rest assured, Brother Nathan. Hindi kita bibiguin. Magaling. Tumango si Nathan, ang mukha ay puno ng sinseridad, ngunit ang mga matay may bahid ng panlilinlang. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Si William Turner. Saglit na kumislap ang ngiti ni Nathan habang tumayo. Susunduin ko na ang taong may dala ng recipe ni Marcus. Kinabukasan, dumating ang kaarawan ni Caroline Portman. Sa kabilang panig, maagang tinawagan ni Cassandra Royce si Marcus, puno ng pananibik at halatang hindi mapakali. Marcus, ano bang iluluto mo para kay mommy? Totoo bang kaya nitong gamutin ang anorexia niya? Nagbiro si Marcus, Cassie, gusto mo bang gumaling ang mommy mo, o ayaw mo? Siyempre gusto ko. Mabilis nitong tugon. Ngumiti si Marcus. Ibig sabihin, handa ka na bang pumunta sa Northbridge House? Napasinghap si Cassie, saka inirapan ang telepono. Og, napakahit mo talaga. Hindi na kita kakausapin. Ngunit bago niya ibaba ang linya, biglang napalamang ang tinig, pero, good luck, ha? Sana gumaling si mommy. Pagkababa ng tawag, napangiti si Marcus. Isang simpleng biro, pero ramdam ko, ito ang lasa ng unang pag-ibig. Habang kumakain ng agahan kasama si Cyril at Jenny, tinanong ito ni Marcus. Jenny, hindi ka ba muling ginigipit ni Finbel? Ngumiti ang bata. Don't worry, kuya. Simula nang mangyari iyon, halos lahat sa klase ay iniiwasan na siya.
Depressed siya, at tingin ko, hindi na niya ako guguluhin pa. Good. Lesson learned? Sagot ni Marquez, nakangiti. Ngunit pag-alis ni Jenny papuntang eskwela, lumitaw sa pintuan ng pawisan at kabadong si Edwin Harper. Kita pa ang pamumula ng pisngi niya, ebidensya ng sampal na natamo mula sa asawa matapos mahuli ang marka ng halik sa kanyang mukha. Relax, sabi ni Marquez, natatawa. Nasa school na si Cyril. Huminga ng maluwag si Edwin at pumasok. Buti na lang, nasaan sina William Turner at Sophie? Si William nasa palengke. Si Sophie, nasa bahay ng mga Bridgeton. At oo nga pala, kinuha ni Marquez ang telepono, nakangiti ng pilyo. Baka tamarin na naman si Sophie. Tatawagan ko muna. Samantala, nasa ospital si Sophie Bridgeton, inaalagaan ang kanyang lolo, si Sian Bridgeton, na nakahiga pa rin at nagpapagaling. Bitbit niya ang mainit na lugaw na lihim niyang inilabas mula sa agahan ni Marquez at Cyril. Nang ibaba niya ang telepono matapos sumagot ng padebog kay Marquez, nakangiti ang matanda. Pinipilit ka ba ng master mo? Ham? Oo. Magluluto raw siya para sa birthday ni Caroline Portman. Gagamitin daw niya ang lutuin para pagalingin ang anorexia nito, sagot ni Sophie, medyo walang gana. Ngunit biglang kumislap ang mga mata ni Sian Bridgeton, halos mabitawan ang kutsara ng lugaw. Ano? Si Marquez mismo ang magluluto para kay Caroline Portman, at kaya raw nitong gamutin ang sakit niya. Huwag mong sabihin, iyon na ang lutuin na ipinagbabawal ipamana. Tumigil si Sophie, natigilan, at unti-unting lumamig ang kanyang balat. Lolo, anong ibig mong sabihin? Ngunit imbes na sumagot, tumangala si Sian Bridgeton, nanlilisik ang mata, at halos hindi makapaniwala. Kung tama ang hinala ko, ang putaheng iyon, kapag nailabas ni Marquez, maaring magbukas ng pintuan na hindi na kayang isara ni Newman. At bago pa man makapagtanong si Sophie muli, malakas na bumukas ang pinto ng ward.